Magandang araw po sa inyo. Ngayon po ay magtatalakay tayo ng isa pang paksa hinggil sa kautusan ng Diyos. At ito po ay tungkol sa dapat ba tayong magsikap na sumunod sa mga utos ng Diyos. Ano po ang sinasabi ng Panginoon hinggil sa bagay na ito? Kaya po inyo pong subaybayan itong ating pagtalakay mula sa pasimula hanggang sa matapos upang maunawa natin ang mga mensahe na pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Ang pamagat po ng ating tatalakayin po ngayon ay dapat ba tayong magsikap na sumunod sa 10 utos ng Diyos? Ang sabi sa atin sa Step to Christ, sa Tagalog po, page 33, ang kaluluwang nakilos ng gayon ay mapupuot sa kanyang kasakiman, masusuklam sa kanyang pagkamakasarili, at sa magitan ng katwiran ni Kristo ay magsisikap na magtamo ng malinis na pusong kaayon sa kautusan ng Diyos at ng likas ni Kristo. Malinaw po na sa talata pong ito po ay patunay na dapat tayong magsikap na sumunod sa 10 utos ng Diyos. Ang sabi sa atin sa isa pang quotation po, sa 2 Pedro 3:14, pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Sabi po, pagsikapan ninyo. So nadun po yung tinatawag na pagsisikap. At sa unang Selected Message, Book 1, page 212, ang kasakdalan ng pag-uugali ay maabot ng bawat isa na nagsisikap dito. So meron pong elemento ng pagsisikap na binabanggit po dito sa 2 Pedro 3:14 at Selected Message Book 1, 212. Malinaw po na para maabot ang character perfection o walang kapintasang ugali ay kailangan ang pagsisikap. At ang sabi po sa atin dito sa Patriarchs and Prophets, Tagalog, page 70, ang tao ay lubang pinababa ng kasalanan. Ano pat naging imposible para sa kanya sa sarili niya ang makipagkasundo sa kanya na ang likas ay kadalisayan at kabutihan. Subalit si Kristo matapos matubos ang tao mula sa hatol ng kautusan ay makapagbibigay ng kapangyarihan upang maisama sa pagsisikap ng tao. Bagamat ang tao po ay kailangan magsikap, subalit gumawa ang Panginoon ng paraan na makapagkaloob na maisama niya ang kapangyarihan sa pagsisikap ng tao. Kaya po malinaw po na subalit si Kristo ay matapos matubos ang tao mula sa hatol ng kautusan ay makapagbibigay ng kapangyarihan upang maisama sa pagsisikap ng tao. So dito po ay kailangan po na magkasama ang Panginoong Hesus at saka tayo na lumalakad sa buhay na ito. Yung ating pagsisikap ay dapat malangkapan ng kapangyarihan ng Panginoon upang tayo po ay magtagumpay. Kaya ating pong pansinin na dapat tayo magsikap na sumunod sa mga utos ng Diyos na hindi umaasa sa sariling lakas natin, kundi sa biyaya at lakas ni Jesus. Yun po ang tama. Na nagsisikap tayo na sumunod sa utos ng Diyos, ngunit hindi dapat tayo umasa sa ating sariling lakas, kundi sa biyaya at lakas ni Jesus. At meron pong babala po sa atin. Ang sabi sa Great Controversy 1884 edition, page 219, ang pagpapakabanal ay pinaniniwalaan ng marami na may sasagawa ng biglaan. Maniwala lamang, sabi nila, at ang pagpapala ay sasa iyo. Wala nang pagsisikap sa bahagi ng tumatanggap ang ipinalalagay na kailangan. Subalit itinuturo ng Biblia na ang pagpapakabanal at pasulong ay makadarama ang Kristiyano ng mga udyok ng kasalanan. Ngunit patuloy siyang makipaglaban dito. Dito ay kung saan kailangan ang tulong ni Kristo. Ang kahinaan ng tao ay nakikiisa
sa makalangit na lakas at binulas ng panampalataya sa unang Korinto 15:57 sinipi po. Lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Yan po ay sa Great Controversy, 1884 edition, page 219. Kaya maling aral po ng aral na maniwala lamang at wala ng pagsisikap. Mali po yun. Kasi sapagkat meron po mga aral na, lalo na doon sa tinatawag na sa mga fellowship, na nagsasabi po na maniwala lamang sa ating Panginoon Jesus kahit hindi na kailangan ng pagsisikap. Yun po ay maling aral na galing po kay Satanas. At ang sabi sa Prophet and Kings, Tagalog 397 hanggang 398, ang sabi po, ang pagsisikap ng tao ay walang kabuluhan kung walang kapangyarihan ng langit. Ayun. So kung kahit magsikap tayo kung wala namang kapangyarihan ng Diyos, ay wala din kabuluhan. Ngunit hindi po nangahulugan na wala ng pagsisikap. So nandun pa rin po yung pagsisikap. Kaya po, ang sabi, ang pagsisikap ng tao ay walang kabuluhan kung walang kapangyarihan ng langit, at kung walang pagsisikap ng tao, ang gawain ng Diyos para sa marami ay wala ring ibubunga. Upang mapasa atin ang biyaya ng Diyos, kailangan gawin natin ang ating bahagi. Ang biyaya niya ay pinagkakaloob upang sa atin ay mahayag ang kalooban at paggawa ng Diyos. Ngunit kailanman ay hindi kapalit ng ating pagsisikap. Ayun po. Nilinaw po ng gusto dito ng likod ng Panginoon na si Ellen G. White. Kaya po ang pagsisikap ng tao ay walang kabuluhan kung walang kapangyarihan ng langit, at kung walang pagsisikap ng tao, ang gawain ng Diyos para sa marami ay wala rin ibubunga. Ito ay sa Prophet and Kings, Tagalog 397. At ang sabi pa po sa atin dito sa Prophet and Kings, Tagalog 398, makikipagkaisa siya sa lahat ng magsisikap na ganapin ang kanyang kalooban. At sa pagkakaloob ng kanyang spirito, ay palalakasin niya ang bawat adikain, bawat banal na resolusyon. Silang lumalakad sa daan ng pagsunod ay makasasagupa ng maraming hadlang. Malakas, matalinong impluensya ay pipigil sa kanila sa sanlibutan. Dapat ang Panginoon ay may kakayahang gahisin ang bawat ahensyang gumagawa upang talunin ang kanyang mga pinili. Sa kanyang lakas ay maaari silang magtagumpay sa bawat tukso, manaig sa bawat kahirapan. Napakatindi po nito. Nang sabi po sa Patriarchs, Prophet and Kings, Tagalog 398, sa lakas ni Kristo, magtatagumpay tayo sa bawat tukso at mananaig tayo sa bawat kahirapan. Napakatindi po nito. Kaya ang sabi sa atin sa Great Controversy, Tagalog 509, ang nangagsisikap na sumunod sa lahat ng utos ng Diyos ay sasalangsangin at kukutsain. Sila ay makatatayo sa lakas lamang ng Diyos. Napakatindi po. So kailangan talaga ng nagsisikap at may kaakibat ito. Ito po ay nagsisikap tayo. Subalit dapat tayong umasa sa lakas at kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Yun po ang tama. Kaya sabi po rito, ang nagsisikap na sumunod sa lahat ng utos ng Diyos ay sasalangsangin at kukutsain. Sila ay makatatayo sa lakas lamang ng Diyos. So kapag tayo po ay nagsisikap na sumunod sa lahat ng utos ng Diyos, sa lakas ng ating Panginoong Hesus, ano ang magiging bunga nito? Ang magiging bunga po nito ay yung sasalangsangin at kukutsain tayo. At ang sabi po sa atin bilang ito po ay tinatawag nating paanyaya sa atin. Nang sabi po ay inaanyahan tayo ng Panginoong Hesus. Natanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Dakilang saserdote at pastor ng ating buhay. Nais niyang isanib ang kanyang kapangyarihan sa ating pagsisikap upang matalima ang mga utos ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kaya pasinin po natin na kung tayo ay hiwalay sa ating Panginoong Hesus, kahit gaano kalakas ang ating pagsisikap, ay hindi natin matatalima ang mga utos ng Diyos.
Kaya sabi sa 1:15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Kapag kayo hiwalay kayo sa akin, ay wala kayong magagawa. Kaya pansinin po natin ito. Nang sabi po ay, sabi sa Step to Christ Tagalog 73, ang nagsisikap na magbanal sa pagitan ng kanyang sariling mga gawang pagtupad ng kautusan ay gumagawa ng isang bagay na hindi maaari. Lahat ng magagawa ng tao kung siya ay walay kay Kristo ay nababalot ng dungis ng kasakiman at kasalanan. Biyaya lamang ni Kristo sa magitan ng panampalataya ang makapagpapabanal sa atin. Napakaliwanag po yan. Nasabi po ay biyaya lamang ni Kristo sa magitan ng panampalataya ang makapagpapabanal sa atin. At ang sabi sa Filipos 4 verse 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Kaya sabi sa Selected Message Book 1, 363 to 364, siya na nagsisikap na abutin ang langit sa pamamagitan ng kanyang sarili mga gawa ng pag-iingat ng kautusan ay nagtatangka ng hindi mangyayari. Ang tao ay hindi maliligtas na walang pagsunod. Subalit ang kanyang mga gawa ay hindi dapat sa kanyang sarili. Si Kristo ang dapat gumawa sa kanya sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya po, malinaw po na ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay bunga ng pakikipagniig kay Kristo at paggawa ni Kristo sa atin. At ang sabi sa Acts of the Apostles Tagalog 553, at makikita rin po ito sa Kapiling ng Diyos sa Bukang Liwayway, page 241, na ang sabi po doon, kung ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa ating sariling pagsisikap, hindi tayo maililigtas. Ngunit nakadepende ito sa isang nasa likod ng lahat ng mga pangako. Na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang paghawak natin sa Kanya ay maaaring parang mahina, ngunit ang pag-ibig niya ay isang nakatatandang kapatid. Hanggat pinanatili natin ang ating pakipagkaisa sa Kanya, walang sinuman ang makakakuha sa atin mula sa Kanyang kamay. Napaka maganda po itong pangako ng ating Panginoon. Nang sabi ito, hanggat pinapanatili natin ang ating pakipagkaisa sa Kanya, walang sinuman ang makakakuha sa atin mula sa Kanyang kamay. Kaya pansinin po natin na ang kaligtasan ay nakadepende sa ating Panginoong Hesus. Wala nang iba. At ang sabi po sa atin, kaya po, ang sabi dito po sa education, page 297, kapag itiniun ang paningin sa Kanya, kay Kristo, ay makasusumpong ng kaganapan ang buhay. So, kapag tayo po ay na kay Kristo, ay masusumpungan natin ang kaganapan ng buhay. Kaya po si Kristo ang pag-asa natin na kaligtasan. Kung wala ang Panginoon, walang bisa ang ating pagsisikap na makasunod ng utos ng Diyos. Dapat lumakad tayo na kasama ang Panginoong Hesus at lagi nating isaisip na kay Hesus ang kaganapan ng buhay. Siya ang daloy o bukal ng kabanalan at nasa Kanya ang lakas para tayo ay magtagumpay. Kaya ang sabi po sa atin na tanging kay Hesus lamang matatagpuan, una, ang tunay na kalayaan. Ang sabi sa 1:836, kung paano nga kayo ng anak, kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. So magiging tunay na laya tayo kung tayo'y palalayain ng ating Panginoong Jesucristo. At sa Desire of Ages 466, ang nag-iisang kondisyon upang ang kalayaan ng tao ay maging posible ay ang pakikiisa kay Kristo. So kapag tayo nakipagkaisa sa ating Panginoon, tayo po ay makapagtatamo ng tunay at ganap na kalayaan sa ating buhay. Kaya po ang sabi po doon sa isang larawan, the only true freedom you will ever need can only be found in Christ. Ang tunay na kalayaan na ating kakailanganin ay masusumpungan lamang kay Kristo.
At yun din po ang binabanggit doon sa isang quotation po, na true freedom can only be found in Jesus Christ. Kaya po sa Galatia 5 verse 1, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkakalipin. Kaya po, inaanyahan tayo ng Panginoon na sapagkat pinalaya na tayo ng Panginoon, ay huwag tayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkakalipin. At tanging kay Jesus lamang din po matatagpuan ang wagas na kapayapaan at kapanatagan. Ang sabi sa ating Roma 5 verse 1, yaman nga na ang mga inaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. At sabi dito sa The Daily Good News, Volume Book 2, page 12 by E.J. Wagoner at A.T. Jones. Ang sabi po, note that we have peace with God. We are not simply at peace with Him, but we have His peace. This peace has been left on the earth for us. For the Lord has said, peace I leave with you. My peace I give to you. 1 John 14 verse 27. He has given it to us. It is ours. Therefore already, it has always been ours. The only trouble has been that we have not believed it. Yung palang kapayapaan ay pinagkaloob na pala ng Panginoon sa atin. Sapagkat ang sabi niya sa 1:14 verse 27, ang kapayapaan ay aking iniiwan sa inyo. Ang aking kapayapaan ay aking ipinagkakaloob sa inyo. Ito ay ipinagkaloob na pala sa atin. At ito ay nasa atin na. At ito po ay ipinagkatiwala na sa atin. Ang the only trouble, ang tangi lamang na suliranin ay kapag hindi natin pininiwalaan ito. Ang mahalaga po ay dapat pala natin sampalatayanan. Dapat tayo manalig na nasa sa atin na. Ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon ang kanyang wagas na kapayapaan at kapanatagan. Kaya sabi sa HDL page 58, si Kristo sa puso, si Kristo sa buhay, ito ang ating kapanatagan. Si Kristo sa puso. At kapag ang ating Panginoong Jesus ay nasa ating puso, nananahan at nabubuhay sa atin, ito po ang ating kapanatagan, ang sabi po doon. Kaya malino po ang binabanggit sa Isaiah 9 verse 6 na si Kristo po ang tinatawag na prinsipe ng kapayapaan. Ang bukal o pinagmumulan ng kapayapaan. Kaya kung nais natin magkaroon ng kapayapaan, ang pinagmumulan po dito, ang source ng kapayapaan, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya po ang prinsipe ng kapayapaan, ang bukal o pinagmumulan ng kapayapaan. At ang isa pa po ay tanging kay Jesus mulang matatagpuan ang kalakasan at kanlungan. Ang sabi sa awit 37:39, ngunit ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. Siya ang kanilang kuta o kalakasan sa panahon ng kabagabagan. At ang sabi sa Pilipos 4 verse 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. So ang kalakasan pala ay nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi sa Desire of Ages, Tagalog 453, si Kristo ang dakilang sentro, ang pinagmulan ng lahat ng lakas. Sa kanya pala nagmumula ang lakas. Lahat ng lakas. At ang sabi sa letter 79-1900, ang Panginoon ay kanlungan para sa lahat na nagtitiwala sa Kanya. Kaya tinatawag pala siya na tinatawag na the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. Napakalino po ang binabanggit po sa atin sa kawikaan sa Proverbs 18 verse 10. At ang isa pa po ay tanging kay Jesus mulang matatagpuan ang tulong at pag-alalay. Ang sabi sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka o aking tutulungan ka o aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. At sa Prophet and Kings Tagalog 510,
Sa panahon ng biglang kahirapan o panganib, ang puso ay maaaring humibig sa tulong ng isang nangakong tapat na tumatawag sa Kanya na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ito siya po yung isang nangakong tapat na tumatawag sa atin at handa po tayong tulungan sa panahon ng biglang kahirapan o panganib. Ay sa Kanya lamang po tayo makakaasa, yung tinatawag ever-present help. Siya yung handang tumulong ano man ang mangyari. Handa siyang tumulong ano man ang panahon na kailangan natin siya. At tanging kay Jesus mo lang matatagpuan ang wagas na kasiyahan, kaligayahan at sakdal na kapahingan. Ang sabi sa Articles on Romans, page 9 by E.J. Wagner, Christ is the desire of all nations, the only source of complete satisfaction. Si Kristo ang ninanais ng lahat ng mga bansa. Hagay 2 verse 7. Ang nag-iisang bukal o pinagmumulan ng wagas na kasiyahan. At ang sabi po sa atin sa The Everlasting Covenant, page 3 by E.J. Wagner, He who implanted that desire is the only one who can satisfy it. God is manifested in Christ, and Christ is indeed the desire of all nations. Hagay 2 verse 7. In Him alone is there perfect rest and entire satisfaction. Sasabi, siya na nagtanim o gumawa ng pagnanais ay siya lamang ang nag-iisa na makapagbibigay ng kasiyahan dito. Ang Diyos ay nahayag kay Kristo. At si Kristo ay tunay na ninanais ng lahat ng mga bansa. Hagay 2 verse 7. Sa Kanya lamang masusumpungan ang sakdal na kapahingan at ang kompletong kasiyahan. Napakatindi po yan. Kaya only Jesus can truly satisfy the deep longings of our hearts. Ang Panginoong Diyos lamang po ang makapagpapaligaya sa ating mga ninanais ng ating mga puso. Kaya sabi po doon at Jesus is the source that gives me life and satisfaction. Si Jesus lamang ang pinagmumulan o ang bukal na nagkakaloob sa atin ng buhay at kasiyahan. At tanging kay Jesus mulang matatagpuan ang pag-asa at kaligtasan. Ang sabi sa Patriarchs and Prophets, page 73, si Kristo ang nag-iisang pag-asa natin ng kaligtasan. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. At sabi sa Patriarchs and Prophets, page 431, hindi dapat nating isipin ng ating sariling mga kabutihan na magliligtas sa atin. Si Kristo ang nag-iisang pag-asa natin ng kaligtasan. At ang sabi sa Bible Commentary, Volume 6, 1072, si Kristo ay ang ating pag-asa at kanlungan. Napakalinaw po yan. Now, tanging sa ating Panginoong Jesucristo lamang matatagpuan ang pag-asa at kaligtasan sa buhay na ito. At sabi po sa atin, tanging kay Jesus mo lamang matatagpuan ang kapangyarihan para magtagumpay laban sa kasalanan. Ang sabi po sa atin sa isang aklat sa CRBH, page 148, itinuturo ko kayo kay Jesus na siya lamang makapagkakaloob ng kapangyarihan sa inyo para makapanagumpay sa bawat punto. Ulitin ko po, itinuturo ko kayo kay Jesus na siya lamang makapagkakaloob ng kapangyarihan sa inyo para makapanagumpay sa bawat punto. Kaya sabi po sa atin sa unang
1 Corinthians 15 verse 57. But thank God, He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Salamat sa Diyos na pinagkakalooban niya tayo ng tagumpay, pagtatagumpay laban sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi po sa atin, tanging kay Jesus mo lang matatagpuan ang kumpletong pagbabago ng buhay. Ang sabi sa Counsels on Diet and Food, page 37. Ang kapangyarihan lamang ni Kristo ang makagagawa ng lubos na pagbabago sa puso at isipan na dapat maranasan ng iyong makikibahagi sa Kanya ng bagong buhay sa kaharian ng langit. Liban na lang man ng ipanganak na muli ang tao, sabi ng tagapagligtas, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Napakatindi po nito. Na ang kapangyarihan lamang ni Kristo ang makagagawa ng pagbabago ng ating buhay. Kaya po, sabi sa Counsels on Health, page 129, the power of Christ alone can work that transformation in heart and mind that all must experience who would partake with Him of the new life in the kingdom of heaven. Ang kapangyarihan lamang ni Kristo ang makagagawa ng lubos na pagbabago sa puso at isipan ng lahat na dapat maranasan nung nagnanais na makabahagi sa Kanya ng bagong buhay sa kaharian ng langit. At tanging kay Jesus mo lamang matatagpuan ang kapangyarihan para malunasan ang mga depekto sa pag-uugali. Ang sabi sa atin sa articles Appeal in Evangelical Christianity, page 19 ni A.T. Jones. Walang kapangyarihan o kakayahan ang sinumang tao upang remedyohan o lunasan ang depektibong ugali. Bawat isa ang ating pag-asa at pagtitiwala ay dapat doon sa nag-iisa ng higit sa tao, ang walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanya pala nakasalalay. Siya yung ating pag-asa para malunasan at maremedyohan ang ating pag-uugali. At ang sabi po sa Acts of the Apostles 559, ang pagbabago ng ugali ay bunga ng pakipagniig kay Kristo. So, kailangan tayo makipag-commune, makiisa, maisama yung ating pagsisikap sa kapangyarihan, biyaya at kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po dito sa isang aklat sa City BH, page 148, I point you to Jesus Christ, the sinner's Savior, who alone can give you power to overcome on every point. Itinuturo ko kayo kay Jesucristo, ang tagapagligtas ng makasalanan, na siya lamang ang makapagkakaloob ng kapangyarihan na makapanugumpay sa bawat punto. Kaya po nabanggit po ni Pablo sa kanyang aklat sa Galatia 2:20 nang sabi po, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ako ay napakong kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na aking kinabubuhay sa laman ay aking kinabubuhay sa panampalataya sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. Napakatinding pangusap po ito. Na ito ang dapat na maging pangusap ng mga nagtatagumpay, ng mga tao na dadali ng Panginoon mula dito sa lupa, ililipat niya sa langit upang mamuhay doon ng buhay na walang kamatayan at manahan sa bagong langit at bagong lupa. Magpasawalang hanggan kasama ang ating Panginoong Sus at kasama ang mga libu-libong mga anghel at mga ninilang sa iba't ibang mga planeta at kasama ang mga banal na naligtas sa buong kapanahunan ng kasaysayan ng sanlibutan.
At sana po ito po ang ating maging pangusap po natin. Kaya sabi po sa atin, ng tanging kay Jesus mo lang matatagpuan ang kagalingan at kalusugan at lunas sa lahat ng kahirapan sa buhay. Ang sabi sa Christ Object Lesson Tagalog 262, sa English po ay 254. Ang tanging lunas sa mga kasalanan at mga kalungkutan ng mga tao ay si Kristo. Ang ebanghelyo lamang ng kanyang biyaya ay siyang makalulunas sa mga kasamaang nagiging sumpa sa lipunan. At ang sabi po dito sa Counsels on Hell 351, ang mga may sakit at naghihirap na kanyang pinakikitungan ay nangangailangan ng tulong na si Kristo lamang ang makapagkakaloob. At ang sabi sa atin sa Exodus 15 verse 26, sapagkat ako, si Kristo, ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. So ang Panginoon pala, si Jehovah Rapha, ang sabi po rito, na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ang nag-iisa lang na makapagpapagaling sa lahat ng ating karamdaman sa buhay na ito at mga kalungkutan na meron tayo. Ang Panginoong Diyos lamang ang nakapagbibigay ng lunas sa atin, makapagpapagaling ng lahat ng uri ng sakit na meron ang tao. At ang dapat natin tandaan po, ang sabi sa Testimony to Ministers, page 387, Jesus Christ is everything to us. The first, the last, the best in everything. Si Jesucristo ay ang bawat bagay sa atin. Ang una, ang huli at ang pinakamabuti sa bawat bagay. Ang sabi po doon sa isang aklat na L.G. White, ang sabi po, make Christ first and last and best in everything. Constantly behold Him, and your love for Him will daily become deeper and stronger. Gawing una at huli si Kristo at pinakamabuti sa bawat bagay. Patuloy na pagmasdan siya at ang inyong paggiliw sa Kanya ay araw-araw magiging mas malalim at mas malakas. Napakaganda pong mga quotation po ito na nais ng Panginoon na ating ilagay sa ating mga pag-iisip. At ang sabi po niya dito sa 1888 Materials, page 453, Christ and His righteousness is our only hope. Christ is our only hope and He is everything to us. Self must die. Jesus must be to us all and in all. Let self be put out of sight. Let Jesus abide in our hearts by faith, and we will be strong in His strength. Sa Tagalog po, si Kristo at ang Kanyang katuwiran ay ang ating nag-iisang pag-asa. Si Kristo ay ang tanging pag-asa at Siya ang bawat bagay sa atin. Dapat mamatay ang sarili. Si Jesus ay dapat sa atin ay maging lahat at sa lahat. Dapat alisin sa paningin ang sarili. Hayaan na manahan si Kristo sa ating mga puso sa pamamagitan ng panampalataya at tayo ay magiging malakas sa Kanyang kalakasan. Kaya binabanggit po sa Colossus 3 verse 11, Christ is all and in all. Si Kristo ang lahat at sa lahat. Kaya po sa pinakahuling talata pong ito, nating babasahin. Ito po ay sa Education 297 na sana po ay makapagpasya na tayo na manindigan sa panig ng ating Panginoong Jesucristo. Tumayo at manatiling matatag sa Kanyang panig na ang sabi po, kay Kristo lamang masusumpungan ang kaganapan ng buhay. Kapag itinuon ang paningin sa Kanya, kay Kristo ay makasusumpong ng kaganapan ang buhay. Napakagandang quotation po yan. At sana po sa huling quotation na yan ay makita natin, maging malinaw na sa atin at maging determinado tayo na manindigan sa panig ng Panginoon at sa Kanya magpasakop. Pumawak sa Kanya ng matindi, ng
at huwag bibitaw sa ating Panginoong Hesukristo at manatiling nasa piling ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat nasa Kanya po ang lahat ng mga bagay na ating kakailanganin para sa kaligtasan ng ating buhay. At inaanyahan ko rin po kayo na ating tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, at papasukin natin siya sa ating puso upang makagawa siya sa atin at makipagkaisa tayo sa Kanya, makipagpunyagi tayo sa kasalanan, at magtiwala tayo sa Kanya na kaya niyang gawin tayong matuwid at masunurin sa lahat ng mga utos ng Diyos. Kaya niyang gawin na tayo ay maging angkop, karapat-dapat sa pagsulubong na sumulubong sa ating Panginoong Hesukristo sa Kanyang pagbalik. Handa para ilipat. Handa para makatayo sa araw ng Panginoon, at handa para mailipat sa langit at magmana ng buhay na walang kamatayan at manahan sa langit, sa bagong langit at bagong lupa na inihanda ng Panginoon para sa Kanyang mga magtatagumpay. Sana po isa tayo sa magtatagumpay na yun. At huwag po tayo makalimot na manatili sa Kanya at manahan sa Kanya magpasawalang hanggan. Salamat po, at sana po ay nagbigay ng kalakasan ng ating ibinigay ngayon. At muli sa pagpapatuloy pa po, at marami pa po tayong mga tatalakayin na mga magagandang mga paksa na magpapalakas ng ating mga pananampalataya at magpapasigla ng ating pagtitiwala at pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Salamat po, at pagpalain po kayo ng ating